Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang mainit at malinsangang panahon in many areas of our country dahil pa rin yan sa easterlies o yung hangin po galing sa Pacific Ocean na siya magdadala pa rin po ng mainit na panahon na sinasamahan lamang po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Simula nga mamayang hapon hanggang bukas ng madaling araw, malaking bahagi pa rin ng Palawan ang posibleng magkaroon ng mga localized thunderstorms. Ganyan din ang bahagi po ng Caraga Region, Bukidnon, dito sa may Basilan and Zamboanga City, possible yung mga pag-ulan dulot ng easterlies. Dito sa may Visayas, pinaka-affected ng mga easterlies or mga pulupulong ulan, itong Eastern Visayas plus timog na bahagi ng Kabikulan. Dito sa may Norte, possible din yung mga localized thunderstorms pa rin. Dito sa may Benguet at mga kalapit na lugar gaya ng Pangasinan and La Union. Samantala po, base naman sa ating latest satellite animation, meron tayong cloud clusters na namamataan at minomonitor pa rin po along the equator sa may silangan po ng Mindanao at nananatili tayong nakamonitor po dito dahil possible na may mabuong low pressure area or sama ng panahon doon po sa may parting timog na bahagi ng Guam from tomorrow hanggang Friday. Then around the weekend, possible na yung low pressure area na yun ay lumapit unti-unti hanggang makalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility early next week. Kaya patuloy po tayong magmamonitor dahil hindi rin natin inaalis yung chance na magkakaroon tayo ng bagyo at mga pag-ulan in the middle of next week. For tomorrow, May 8, asahan pa rin po ang mga mainit na panahon at mga pulupulong ulan in many areas of Luzon dahil pa rin yan sa easterlies. Bahagyang maulap hanggang kuminsan maaraw ang kalangitan in many areas of Luzon at sasamahan niya ng minsan makulimlim na hapon hanggang gabi at mataas ang tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms dito pa rin sa bahagi ng Ilocos Region and Cordillera Region habang may mga isolated rain showers pa rin sa may eastern side, sa may Bicol Region, Quezon, ilang bahagi pa ng Calabarzon and even Metro Manila. Temperature po natin sa Metro Manila by tomorrow magiging mainit pa rin po, no? Between 26 to 35 degrees Celsius, but the heat index could reach up to 42 degrees Celsius. Sabi po ng Pag-asa, the worst is over pero possible pa rin tayong makaranas sa mga susunod na linggo ng mainit at maalinsangan na panahon. And by tomorrow, dito po sa may Dagupan, Pangasinan, up to 46 degrees Celsius yung ating posibleng maramdaman na init. So in terms of record-breaking temperatures lamang po yung tinutukoy natin na the worst is over. Pero many areas pa rin such as Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, makakaranas pa rin ng 42 to 44 degrees na mga dangerous levels of heat index by tomorrow and maybe in the coming days po. Sa ating mga kababayan naman sa Palawan at sa Kabisayaan, aasahan pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan by tomorrow at madalas magkakaroon ng mga kaulapan pagsapit ng hapon sa may southern portion of Palawan at sa may eastern Visayas pa rin po may mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin. Dulot po yan ng easterlies. Sa may western and central portions, fair weather conditions pa rin, minsan makulimlim at meron lamang tsansa ng saglit na pag-ulan. For Metro Cebu, temperatures from 28 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, halos katulad pa rin ng weather conditions as today yung mararanasan po by tomorrow. Bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan pagsapit ng umaga hanggang sa tanghali, then sa dakong hapon hanggang sa gabi, minsan nagiging maulap at may tsansa pa rin ng mga saglit na pag-ulan, lalo pa rin dito sa may bahagi ng Moro Gulf, kagaya ng Socsalgen, southern portion of Bangsamoro regions, itong Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at dun sa may parting Bukidnon. Temperature naman sa Metro Davao ay mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito sa Palawan, Visayas, and Mindanao, pinakamatataas ang heat indices by tomorrow dito po sa may Palawan, lalo na sa may central portions, dito sa may Iloilo and Capiz, Northern Samar, at sa mga syudad din po ng Butuan, Davao, Dipolog, and Cotabato na between 42 hanggang 44 degrees Celsius. Kaya patuloy na paalala sa ating mga kababayan, uminom pa rin po ng maraming tubig, at make sure na may dala tayong pananggalang sa init gaya po ng payong at sombrero. Kung lalabas man ng bahay, iwasan natin ang pagbibilad from 10 a.m. hanggang 4 p.m. para iwas heat stroke. Para naman sa lagay ng ating karagatan, in the coming days, wala pa rin tayong inaasahang sea travel suspensions, subalit simula po sa Wednesday or bukas ng gabi ay magkakaroon ng maalon na karagatan dito po sa may norte, sa may northern Luzon, Ilocos Region and Cagayan Valley dahil po yan sa pag-ihip naman ng northeast wind flow or yung hangin po galing sa hilagang silangan. So possible by Thursday and Friday magkakaroon tayo dyan ng minsang maalon na karagatan habang mananatiling banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon in many areas of our country, maliban na lamang kapag mayroong mga thunderstorms.
At inuulit natin, iiral nga yung northeast wind flow sa may northern Luzon. Sumari magtagpo yung mainit na easterlies at yung medyo may kalamigan na northeast wind flow kaya magkakaroon ng pag-ulan by Thursday and Friday dito po sa may Cagayan Valley, ilang bahagi pa ng Cordillera Region and lalawigan ng Aurora. Kaya kung lalabas po ng bahay ay magdala ng payong habang sa natitirang bahagi ng bansa Thursday and Friday, easterlies pa rin ang iiral na prevailing weather system at pagsapit ng weekend, easterlies na sa malaking bahagi ng ating bansa. For Metro Manila, for the next 3 days, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan na sinasamahan ng mga saglit ng pag-uulan or mga localized thunderstorms. Same goes for the rest of Calabarzon and then Central Luzon. Dito naman po sa Cordillera Region, kabilang ng Baguio City, maaraw sa umaga pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, kumukulimlim ang panahon at may chance na rin ng mga isolated thunderstorms. Habang sa Kabikulan, bahagyang maulap hanggang maulap po ang kalangitan for the next 3 days at sinasamahan din yan ng mga isolated rain showers dahil sa easterlies. Sa ating mga kababayan sa Visayas, patuloy pa rin po ang halos magkakatulad na weather systems or weather conditions. Bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa may Eastern Visayas, habang sa may Western and Central portions ay fair weather conditions na sinasamahan lamang ng mga saglit na pag-ulan, dulot din yan po ng easterlies. At panghuli sa ating mga kababayan sa Mindanao, wala naman tayong nakikitang threat from any low pressure area or tropical cyclone sa susunod pa na 3 araw. Mananatiling maganda ang panahon, maaraw ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa umaga po yan hanggang sa tanghali, then pagsapit ng hapon, may mga lugar pa rin na inuulan, lalo na yung mga malapit po sa kabundukan at sa paligid ng Moro Gulf. Ang ating sunset ay 6:14 ng gabi at ang ating sunrise bukas ay 5:31 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.